Cantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan, may gusto po akong i-share sa inyo dahil ayan, kagagaling ko lang po ng BDO. Nag-inquire po ako dahil gusto ko pong mag-apply ulit ng loan sa kanila, sa bank, BDO in particular, for the third time. So, nung first is, ang offer sa akin nung first is silang nag-offer, 1 million ang pwede. Pero ang niloan ko nun is 500. The second, ako yung may gusto. Ako yung nag-loan, nag-apply ng loan. Ang plano ko nun is mag-loan ng 1M. Hindi ako na-approve sa 1M. Dinown ko to 700. Hindi rin ako na-approve sa 700. Na-approve ako sa 500. And then ngayon, for the third time, ayan, kagagaling nga lang natin. So, nag-inquire ako kung magkano yung pwedeng ma-approve sa akin, ma-approve sa akin ngayon, at this moment, kanina. So, nagpa-compute ako kasi ang plano ko is 700. So, sa 700, ma-approve ako sa 700 kung, ano ba tawag dito, kung kukunin ko siya or babayaran ko siya sa loob lang ng 2 years. Pero since gusto ko 3 years, kasi kapag sa 700,000, syempre, kung halimbawa 2 years lang, maikli. At saka, mas malaki ang aking magiging monthly. Hindi kagaya pag 3 years ko, yung maximum na 3 years na pag-loan, is medyo mas mababa. Pero hindi ako ma-approve sa 700 kung kukunin ko ng 3 years. So, kinumputan ako ng 635 kung kukunin ko ng 3 years. So, sa 635, ayun, magiging monthly ko daw is nasa 20. 3 years to pay. Pero, hindi pa daw sure kasi nga, ganito po kasi yan. Kapag nag-a-apply po kasi ng loan sa BDO, yung cash loan nila, may kasama palagi yung card, credit card. So, na-offer kasi, after ko kasing matapos yung loan ko noong 2022, last year, offer sila ng offer. Hindi ko ginagrab yung kanilang offer kasi katatapos lang nga ng loan, diba? Gusto ko muna magpahinga sa paglo-loan. At saka, last year, wala akong nakitang pagagamitan. But this year, may nakita akong magandang investment na pagagamitan ko ng pera, kaya ako nag-loan. So ngayon, this time, ako yung nag-apply. So last year, dahil nga nag-o-offer sila, akala nila gagrab ko yon, pinrepair na nila yung aking card, yung credit card, kasama nung nung amount na lulunin ko sana na 500. Kaya lang hindi natuloy kasi biglang hindi ko na lang kinailangan yung pera at gusto ko na lang munang magpahinga sa paglo-loan. So ngayon, 2023, kinailangan ko August, anong pitsa ba ngayon? 22, ayan. Ako na ang nagpunta, so na-expired na yung card na dapat mai-release nila kung natuloy yung loan ko last year, 2022. So, ang ginawa ngayon, bali, parang re-apply. Since re-apply siya, kailangan ko ulit filled out nung form sa paglo-loan. Hindi kagaya before, nung first kasi, di ba natapos na yun, sumunod agad ako, loan ka agad ako nung second. So, nung second loan ko is parang wala akong maraming parang nag-update lang, tapos release agad. As in, umaga ako pumunta ng bangko. Tinawagan ni manager na rin yun, siguro si Sir S doon sa BDO that time. Tinawagan niya yung loan department ng BDO. Ayun, pagkahapon, pumasok ka agad yung 500,000. But this time, since nag-expired na last year, yung pin-repair nila na ilo-loan ko sana, pero hindi na-release, nag-re-apply ulit ako. So, ang sabi sa akin, kung yung kukunin ko or kung ma-approve ako sa 635,000, tapos isasabayan ko ng credit card, medyo mas matagal. So, hindi sure ni ma'am sa marketing nag-aasikaso ng loan ko kung 1 week lang or baka tatakbo ng 2 weeks. Pero, kung yung 500,000 ang ipupush through ko, wala nang credit card na ka-built-in niya. Kumbaga, magkasama sila. Mas mabilis siya, baka this week daw or early next week. So, ginawa ko na yung walang credit card na kasama. Actually, hindi ko naman talaga ginagamit. Nakadalawang loan na ako na may kasamang card. Nakaano kasi yan sila. Ano ba tawag doon?
Basta't kapag nag-cash loan ka, may sinasamahan ka agad ng credit card. Hindi ko yan ginagamit. As in, hindi ko nga ina-activate. Kasi ayoko ng credit card kasi di ba nakaka-addict. Tapos, excuse me, tapos ang dami nagsasabi na parang ang sarap gumastos, late mo nang ma-realize na kailangan na matinding disiplina pag may credit card. So, hindi ko talaga yan ina-activate. So, ayun, ay hintay-hintayin lang natin kasi nag-follow up na ako ng 2 araw. After that, wala pa rin. At hindi ko pa sure, kasi update pa rin ako kung ano yung amount na maano sa akin, maa-approve. Okay? Kasi talaga yung ina-apply ko, 700. So, sa 700, i-approve ako or pwede akong ma-approve. Hindi kasi ma-assure ng Kasi ang nagdi-determine po ng halimbawa sa mga bangko, mayroon din pala yun silang separate department para doon sa mga naglo-loan. Hindi yung nandyan sa bank mismo na nasa marketing nila, marketing department nila na nag-o-offer or nag-aasikaso ng loan natin dyan mismo sa kanilang branch. So, tinatawag pa doon naman sa kanilang loan department, parang sa main office nung nagpapaloan nila. So, yun. 700, pwede, possible, pero hindi pa sure. Possible na ma-approve kung 2 years to pay. Diba? Parang gipit. Kung kailan malaki yung magiging monthly mo, gusto nila in mas maikling panahon mo siyang bayaran. So, possible din na maka 3 years ako dahil gusto ko nga na medyo maliit lang yung monthly para hindi masyadong pressure, pero makukuha ko siya ng 3 years. Like, bumaba siya, magiging possible na ma-approve ako sa 635, 3 years ko naman siyang babayaran. Or kung 500,000, mas mababa, pwede ko rin siyang kunin ng 3 years. So, yun yung pinaka-weird, kasi kung kailan malaki yung monthly mo, hindi sila papayag na matagal mo siyang bayaran. Kung kailan maliit lang yung monthly mo, papayagan ka nilang mas matagal siyang bayaran. So, naghihintay pa ako ng update. Hindi ko actually sigurado kasi hindi rin ma-sure sa akin ni ma'am sa marketing nila dito sa branch kung alin doon yung maa-approve ko. Pero most probably daw, doon sa 500 is siguradong ma-approve. Dahil wala nang naka-built-in na credit card. Kasi kung kailangan or gusto ko na may credit card na naka-package, is ma-approve ako doon sa 635,000 pero mas matagal yung processing nun. Pero po mga ka-antrep, doon sa dalawang magkasunod, yung una at pangalawa, sobrang bilis lang. Nagkataon na ito kasi siguro last year, 2022, offer talaga sila ng offer, totoo po yun. 'Di ba? Syempre maganda po yung naging record ko sa dalawang loan ko po sa kanilang magkasunod, walang pumalto sa pagbayad. Tapos after that, talagang sabi ko, dumating ako sa point na, ang kulit naman ito. Uy, na hindi ko pa nga kailangan ng pera, mapapaloon ako ng 2 oras. At saka, sabi ko, Diyos ko ma, magpahinga muna ako sa kakaloon, ma'am, kasi napagod talaga ako. Imagine, last time, loan ng sasakyan, hinuhulugan namin sa bank 30K, tapos, yung sa BDO namin, 24, o diba, 50 plus a month. Hindi lang naman yun ang gastusin. Ang dami-dami pang other expenses. Yun ay sa lang yun, bayarin lang na malakihan. So, yun siya. Tapos, sabi ko nga, baka pinarusahan tayo ngayon kasi nakaraan offer sila ng offer, tanggi tayo ng tanggi. So, ayun, naghihintay pa ako ng update at a-updatean ko po kayo kung saan ako na-approve at kung bakit doon ako na-approve. Nga po pala, excuse me, ang basihan nila po sa amount na pag-approvean sa atin is depende po doon sa ating balanse. Outstanding balance deposit, doon sila nakabase. So, hindi porket, hindi pwede kung anong gusto natin is, yun talaga yung ating, makukuha. Sila pa rin ang magdi-decide sa record natin, sa account natin, magbabase kung alin, kung saan tayo ma-approve sa amount na kahit gusto man natin. Halimbawa, kagaya ko nga, ina-apply ko is 700, hindi ako ma-approve. So, sa 635, ma-approve, 3 years to pay, pero walang credit card. So, hindi ko na sana habol yung credit card kasi kailangan ko na yung pera. Kasi nga, mayroon kaming hinahabol na magandang investment. Ibabalita ko rin sa inyo yan kung magiging okay na. Hopefully, sana maging okay. Kasi kaya nga ako nag-loan dahil dito sa investment na ito. Ibabalita ko yan sa inyo.
And then sa 500,000 wala siyang credit card. So hindi naman hindi naman sa kailangan ko yung credit card sana. Hindi ko kailangan ng credit card pero kailangan ko yung amount kasi 700 ngayon kailangan ko, tapos 635 pwede, pero walang credit card, okay lang. Kaya lang mas matagal siyang ma-approve or ma-release yung pera. Pumapasok lang kasi yung pera sa account. So, hindi talaga hindi ko sure kung dahil sa yung nag-aasikaso nung dalawang loan ko na magkasunod is yung mismo, supervisor yata yun doon, si Sir S. Wala na kasi siya doon, nalipat siya ng branch or yun siguro dahil siya mismo ang tumatawag and then sabi niya lang mamayang hapon ma'am hintayin natin, ganun. So sa mga nagtatanong ano kaya ang mga requirements, basic po yan na dapat ay may account po kayo sa any bank na pag-anuhan nyo, pag-loan ninyo, at dapat syempre good ang standing or magandang record natin sa bank na gusto nating pag-loanan. And of course, dapat may mga business permits tayo. Business permits, ano yun? DTI, COR, ayan, may business permits or mayor's permit, ganon. So, yun lang po at balitaan ko po kayo kung ano yung ma-release sa akin na amount kung magkano at kung magkano yung magiging monthly talaga natin doon. Kasi hindi ko pa ma-disclose sa inyo ngayon kasi hindi ko pa alam kung magkano yung ma-release sa akin. Talaga nagdadasal na ako na sana ma-release na kagad kasi kailangan na rin ng aming pinag-iinvisan yung aming loan, yung iluloan ko na amount. So, ayan, thank you so much sa inyo at please subscribe at huwag niyo pong kalimutang mag-like at share po. Thank you so much. See you on my next video para sa update na ating loan sa bangko. Thank you!